Here are 3 tips paano ka makakaipon kahit kulang ang sweldo mo. So una, bawasan mo yung mga unnecessary expenses. Ito yung pinakamabilis na paraan para makapag-ipon. Sa halip na gastusin mo yung pera sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, ipunin mo na lang yung pera na yon para magamit mo pa sa pwedeng makapagpalago ng pera tulad ng negosyo o investments. So ito yung tip ko sa'yo, bago ka gumastos, itanong mo muna ito sa sarili mo. Kaya ko bang mabuhay kahit wala ito? Sa pagbabawas ng mga unnecessary expenses, disiplina, yung pinaka-importanting skill na kailangan mong matutunan. So, ibig sabihin ba nito, yung income mo dapat nakalaan lang sa expenses? E paano naman yung mga bagay na gusto mong bilhin para sa sarili mo? So, dito na papasok yung ikalawang tip, which is humanap ka ng additional source of income. Hindi sapat ang pagtitipid kasi may inflation rate. Naalala mo pa ba yung panahon ng mga lolo at lola natin na yung 1,000 ang dami nang nabibili? Pero ngayon, minsan yung 1,000 mo sa isang araw kulang pa sa panggastos. So, para sa akin, ang bukod tanging panlaban sa inflation rate ay hindi magreklamo sa gobyerno o ekonomiya. Wala kang magagawa dyan. Ang kailangan natin gawin ay palakihin yung income natin. At yung sobra sa income natin ang pwede natin gamitin para makapag-invest. So sabi nga ni Warren Buffett, if your salary is your only source of income, you're one step away from poverty. And finally, tip number 3, learn to say no. Ibig sabihin ay okay lang tumanggi sa mga kamag-anak, kaibigan o mga katrabaho mo. Hindi mo kailangan magpanggap na maraming pera para makipagsabayan ka sa mga gastos nila.